Sa umaga nito, atin pong papasadahan ang ibig sabihin ng gratitude, count your blessing. By the way, before po simula ang aking service, ang ating pong topic ay pasasalamat ni Pastor Bala. So, ang gagawin ko na lang po ay papasaldahan ko na lang po ng konti para konti natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng gratitude and count your blessing. Ang ibig po sabihin ng gratitude ay ang utang na loob na may pasasalamat. At tulad na sinabi ni Pastor Bal, ang gratitude ay iba sa just a little thank you. Ang gratitude ay thank you na talagang nagsisimula sa ating puso. Ating kikilalanin ng malaking utang na loob, anything na itulong sa atin ng ating unang-una, Panginoon, na binigyan tayo ng eternal life. Amen. Pangalawa ay sa ating kapwa, ating kamag-anak, sa ating magulang, anak. Little things ang ibig sabihin ng thank you. Just like that. Ang ibig sabihin ng thank you with gratitude. Thank you na may utang na loob. Ang ibig sabihin nun, hindi naman sinasabi na every time na kayo magtagpo kung makita, ay lagi sabi nyo, thank you. Hindi naman po ganoon. Ang ibig po sabihin ay, lagi na sa puso nyo kung anong ginawa ng inyong kapwa, kahit na ito maliit, malaki man. So, lagi nyo kikila natin utang na loob. Hindi lang po sa monetary na tulong, kundi ang pagmamahal, ang oras na binibigay sa bawat isa sa akin. Okay? Ang pasasalamat ko, bibigyan ko ng kaprasong introduction ito. Ngayon, magsimula tayo sa isang paglalakbay na napagpayaman sa kaluluwa sa pamamagitan ng walang hanggang mga salita na mula sa Book of Psalm. Ibig sabihin, awit po, sa Book ng Awit. Ang verses po ay 103, 1 and 2. Ang talatang ito na sinulat ni David ay humihikayat sa atin na pag-isipan ang walang hanggang mga pagpapala, ang ibig sabihin ang ending grace. Ng Panginoon at inaanyayahan tayo sa isang malalim na pagharap sa Kanyang biyaya. So, ang verses 103, next slide please. Sa Tagalog, purihin ang Panginoon o kaluluwa. Lahat na nasa loob ko, purihin mo ang kanyang banal na pangalan. Pagpalain ng Panginoon o aking kaluluwa at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. So, magandang pakinggan din po kung ito ay babasahin sa English. So, ang sinasabi dito, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the goodness He does for me. At hindi lang po yan. Hindi ko lang po sinama yung 103, pero ang sinasabi sa 103, what things He does for me? He forgives my sin and heals all my diseases. Sapagkat iyan po ang aking life experience. Ano ang pinasasalamatan natin? Next slide, please. Ano ang pinasasalamatan natin? Number 1, gratitude acknowledges God's goodness. Kinikilala na pasasalamat ang kabutihan ng Diyos
Anong kabutihan ng Diyos ang ating pinasasalamatan sa araw-araw? Yung kayo'y magising, dumira tayo, at tayo ay buhay. Amen. Yun ang dapat natin pasasalamatan. Amen. Kung panisip niyo ba, anong langit na pumutawi sa inyong bibig? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi yung, ano kaya ang almusal natin? Hindi ba yun? Hindi ba yun? Hindi. Thank you, Lord, sa buhay at kalakasan na continue pinagkakaloob sa atin. At hindi lang po yun. Sa mga pag-iingat niya sa atin, nakarating tayo dito nang wala namang sagabal. So, kailangan dito papasalamatan din natin yun. And also, we recognize God's hands in our lives. Kailangan natin recognize yun. And then, number 2, gratitude strengthens our faith in God. Ang pasasalamat ay nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Tulad ng pagkilala kay Heso Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas, na siya nagbigay ng buhay sa atin ng walang hanggan. Ang example ko niya, recognize ang kanyang mga blessings sa araw-araw. Trusting in God is one of them. Being humble is one of them. Ano ba yung being humble? Ang magpapakumbaba. Papakumbaba, unang-una, ipakita natin sa Diyos na tayo ay binago niya at binigyan tayo ng humbleness. Kung sasabihin niyo kayo ay follower ni Christ, pero hindi kayo humble, parang hindi totoo yun. Amen. Kasi once na sinabi niyo kayo follower ni Christ, ang unang-unang binabago sa atin ay tayo ay pagiging humbleness natin. Amen. Wala na yung yabang. Amen. Lagi tayong pakumbaba sa bawat isa. Lalong-lalo na tayo magkakapatid kay Kristo. Amen. Konting-konting bagay, just forget it. Laging kapalit noon ay ngiti sa ating mga labi. Yung makita, di nyo ba napapansin na kapag tayo sinasabihin ng mga ibang pananampalataya, bakit kayo mga Kristiyano lagi kayo nakangiti? Diba? Hindi nyo ba nari? Bakit kayo mga lagi mga nakangiti? Ang dahilan sapagkat tayo ay may Kristo sa ating puso at tayo ay binago at ginawang humble ang ating Amen. puso. Amen. At saka, para sa akin, being optimistic is one of them. Ano ba yung optimistic? Hindi negative. Yung bang, hindi pa merong suggestion ang isang kapatiran, i-deter mo na agad sa negative. So, kailangan optimistic tayo. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Kasi hindi tayo lalago kung tayo ay laging negative ang ating iniisip. Kailangan laging plus, hindi minus. So, iyon lang po ang ating dapat laging gagawin sa ating buhay. At tiwala sa Diyos. Also, tiwala sa Diyos. And number 3, gratitude increases our joy. Pinadarami ng pasasalamat ang ating kagalakan sa paglilingkod sa kanyang kaharian. Ito is another also na masasabi kong being positive sa buhay ay magbibigay ng kasiyahan sa atin. Tama ba? Amen. Kasi kung laging optimistic ka sa iyong buhay, lagi kang masaya. Kasi hindi mo iniisip kung ano ang ikasasama mo o ikasasama ng iyong kapwa. Amen. Or ikasasama sa paglapit sa Diyos. Okay? So, always positive. Is a plus. And there's a 12 benefits of giving thanks. One is
Gratitude glorifies God. Ano ba yung benefits? Ang benefits ay ang pakinabang ng pasasalamat sa pagbibigay ng utang na loob. Meron palang benefits yun. Kaya meron tayong tatalakayin na 12. Kaya, 2 oras ito, okay? Amen. Okay. Number 1, gratitude glorifies God. Ito ay makikita sa 2 Corinthians 4:15. Ang pasasalamat ay lumuluwalhati sa Diyos. All of this is for your benefit, and as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving, and God will receive more and more glory. 2 Corinthians 4:15. Yung pasasalamatan siya, yun ang number 1. Trust in Him, share the blessings, forgiveness is also one. Forgiveness. Lagi natin naririnig yan sa bawat pastor na nagbibigay ng mensahe ng Panginoon. Forgiveness. Madali ba magbigay ng forgiveness? Amen. Pag pinagawa Wow. Salamat sa madaling magbigay ng forgiveness. Pero yung forgiveness na yun, yung ba ay tunay? O yung ba ay may konting hypocrite? Sa lahat ng gawain ng Kristiyano, ang forgiveness ay napakahirap gawin. But, remember, nang tinanggap niyo si Kristo sa inyong puso, binago na, ginawa tayong humble. Kaya ang forgiveness natin ay kailangan magmula sa ating puso. Mahirap gawin, but eventually, mapipin nyo na pag nakita nyo ang taong inyong kinasamaan ng loob, pag nakita nyo nakasalubong nyo, ang puso nyo ay hindi na mabigat. Amen. Kasi ang bigat ng puso ay nasa kanya nato sa kinasamaan nyo ng loob. Amen. Okay? Another one is obey His word. Sundin lang ang kanyang salita. Kung ano ang mga binigay sa atin sa puputos, iyon ang ating sundin. And also, always pray in Jesus' name. Yun naman lagi ating ginagawa. Kapag tayo nagdadasal, always pray in Jesus' name. Okay, second one. Third one is gratitude put us squarely in God's will. 1 Thessalonians 5:18, it says, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. So dito, katulad na sinabi ko ahead of time na ang pagbibigay ng papasalamat ay hindi lang sa isang malaking bagay. Even sa small things, kailangan tayo lagi magpapasalamat. So, and then number 4, gratitude brings peace. Philippians 4:6-7 sinasabi, don't worry about anything, instead, pray about everything. So, don't worry. Katulad na sinabi ni Pastor Dario earlier, na nagpo-problema kung ano ang pagbabayad sa utang o kung pagbabayad ng utility bills, but don't worry about that. Pray for it. Okay? So sinasabi dito, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Everything. Kailangan dadalhin mo na kay Kristo sa ating Diyos. So, kaya, don't worry. Huwag nyo na isipin. Ano ba? Kasi iniisip natin ngayon na lalo na holiday, tatanong natin, naku, wala pa akong pamasko sa aking mga anak, o wala pa akong pamasko sa aking mga magulang. Huwag nyo isipin yun. Ang isipin nyo, papaano nyo mabibigyan ng pagmamahal ang inyong mahal sa buhay. Amen. And also, in everything or anything, pray to God. Hindi nyo alam.
meron gagamitin na isang tao na magbe-bless sa inyo. Katulad sa amin ni Pastor Ron. Can I tell the story? Okay. Merong pumirap sa amin na gagawin daw puhunan sa isang negosyo. So, hindi pa kami, actually hindi pa kami noon Kristiyano, no? Hindi pa kami Kristiyano, no? So, pinahiram namin. So, dumaan ng taon, 2 years, 3 years, hanggang I think 5 years or more. And then, he came to the office, kasi meron kami opisina noon. He came to the office and then, he says, "Oh, kamusta na kayo? Oh, long time no see." You know, syempre, long time no see, kasi matagal din nakita. And then afterwards, may inabot kay Pastor. And then, blessing. Amen. Di ba? So, wala kami sinasabi, hindi namin sinisingin, but he came over and then he gave us the money that he owes us. And then on that moment, also, we're having a problem because of our rental sa aming opisina. So, kaya God is using people to bless us. Amen. Amen. And always, tayo ay positive emotion din tayo. Kasi kapag tayo ay nag-isip, tapos nag-evoke tayo, mangyayari niya, magkakasakit ka lang, maiisip. So, isipin nyo na lang na si Lord ay merong gagawin ng tao para tayo ay mabiyayaan, para mapaligaya tayo. That is the gratitude bring peace. So, ganon din naman ang ating gagawin sa Panginoon. Anything na ating nare-receive ay ating pasasalamatan ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman niya na humihingi ng kapalit Yung pasalamatan lang siya, napakalaking bagay na. At lagi kayong naalaala na. Amen. So, always positive and emotion. And then number 5, gratitude draws us to God. Ang pasasalamat ay naglalapit sa ating sa Diyos. Yan ay sa Lucas 17:19, and says, Jesus asked, "Did I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" And Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Dito ang istorya nito sa mensahe ito. Ang Diyos ay nagpagaling ng 10 tao na mayroong sakit. Yung 10 tao na yun, walang bumalik, walang nagpakita sa kanya. May thank you, a little thank you, a little thank you, walang lumapit sa kanya. But except for one na hindi pa taga-roon sa lugar na yun. Ang nagpasalamat at inantay siya. So, always give thanks. Always aware of God's goodness and prayer ng pasasalamat. Iyon ay talk to Him. Talk to Him in prayer. Amen. Paano kayo nakikipag-usap sa Panginoon kundi sa prayer? Hindi niya ma-recognize kayo. Kilala kayo ang pangalan niyo. Even sa isang hibla na inyong buhok, alam ng Panginoon ko ilan yan. Pero ang pakikipag-usap sa Kanya ay importante. And that is through prayer. Okay? And number 6, gratitude brings contentment. 1 Timothy 6:8, ang pasasalamat ay nagtutulong ng kasiyahan. Yet, through godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. And so if we have enough food and clothing, let us be
content. Ayun. Kung ano man meron tayo, maging masaya na tayo. Amen. Huwag na natin asamin, that's not the right word. Don't expect na more pa kung hindi naman natin kaya. So, ang gagawin na lang natin, huwag na lang tayo, kung ano man yung kapitbahay natin meron, gusto rin natin meron tayo. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. So, kailangan, kung ano ang makayanan natin, kung ano ang makayanan ng ating Padre de Familia na iuwi sa ating tahanan, let us be content. Amen. Huwag na lang tayo maghangad pa ng more than that. Ang contentment ay isang kasiyahan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng kontento ka na sa buhay mo. Ako'y kontento. Me and Pastor right now, hindi man kami mayaman sa monetary, pero sa pagmamahal kami mayaman. Kontento na kami. Kontento na kami na ganito ang buhay namin. Na pumupunta kami sa marami naming anak, iniiwan namin yung dalawang anak namin sa States. But right now, we are content na kayo ay pagsilbihan sapagkat ito ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat. Number 7, gratitude deepens faith. Ang pasasalamat ay nagpapalalim ng pananampalataya. That means acknowledging God's love. Okay? Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Always recognize God's love and mercy. Lagi niyong i-recognize yun ang pagmamahal ng Diyos at ang awa sa atin. Sa awa sa atin, ano ang binigay ng ating dakilang Ama? Ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Number 8, gratitude leads to joy. Ang pasasalamat ay humahantong sa kagalakan. Psalm 126, 1 and 3. When the Lord brought back His exile to Jerusalem, it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nations said, what amazing things the Lord has done for them. Yes, the Lord has done amazing things for us. What is a joy? What a joy. So, ang best example dito is the contentment. Masaya na tayo kasi what we have. And that is also leads to joy, sa kasiyahan. Kung kontento ka na, masaya ka na. Amen. Diba? Yes. Ngayon, kung aasapin mo pa yung hindi mo kaya, magiging miserable yung buhay mo. And then, what else? What next step? Nakikipag-usap ka sa 5-6. It's napakahirap na pag-uusap yun sa 5-6. So, huwag natin gagawin yun. Okay, and number 9, gratitude defies Satan's lies. At Psalm 84:11, sinasalungat ng pasasalamat ng mga kasinungalingan ni Satanas. For the Lord God is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good thing from those who do not what is right. Sometimes ang gratitude ay nag-determine sa hindi magandang bagay. Gratitude turns to ungrateful. So, ang isang tao, pag ayaw kong nilanan ng utang na loob,
hindi mo yun ma-expect sa Kanya. Pagkatulong mo sa Kanya is, okay, thank you. Pero, ang gratitude is not coming from the heart. Kaya, if God bless us ng things, ng health, anything that God blesses us, always recognize ang Panginoon. Always, and always give Him thanks. At hindi tayo, pag tayo pinagaling, hindi natin sasabihin na, oh, nagpunta ako sa isang albularyo, nagaling ako. No, it's not like that. Or, sasabihin, yung kaibigan ko, binigyan ako ng gamot, ako'y gumaling. But he did not recognize kung sino ang magaling sa kanya. Amen. Kailangan i-recognize nyo ang lahat ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Don't go unnoticed. Always thank Him. Kapag ang puso ninyo ay napakabigat sa pagbibigay ng pasasalamat, asahan ninyo na mayroong nakapasok sa inyong puso. Huwag niyong bibigyan ng kaprasong buwang ang kalaban sapagkat iyan ay papasukin at papasukin tayo. Kailangan always close the door. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng kalaban na tayo ay pagharian sapagkat ayaw natin na tayo bumalik sa ating old ways. Amen. Sapagkat right now, we are contented what we are, and we are contented and happy and grateful to our God, Jesus Christ. Amen. Number 10, gratitude guards against envy. Psalm 138:1. Ang pasasalamat ay nagbabantay laban sa inggit. I give you thanks, O Lord, with all my heart. I will sing your praises before the gods. Dito, gratitude guards against envy. Shift your focus to the goodness in your life. Doon yung ito-concentrate kung anong kabutihan ng Diyos ang nagawa sa atin. Ikaw-concentrate yun doon. Kung ano ang kabutihan. Also, avoid people who habitually value the wrong things. Iiwasan ninyo ang mga tao na hindi, kung katulad ng isang barkada, iiwasan ninyo ang barkada na hindi maganda ang samahan o hindi magandang tao o what I would say na hindi magandang grupo. As much as possible, huwag nating samahan ang mga tao na ang focus sa kanilang buhay ay ang sobrang material thing. Okay? Kapag doon tayo nadadala at doon tayo mapapasama sa pagkaingit. At tulad na sinabi ko ahead of time na huwag kung ano meron ka, be contented. Huwag ang ikaw ay iisipin mo pa na makipagtunggalin ka kung ano yung kapitbahay natin meron. Okay? So, ang pag-avoid sa envy is focus sa goodness na binigay sa inyo ng Panginoon. Pag kayo ay happy na kung ano meron kayo binigay ng Panginoon, mawawala na yung pagkaingit. Amen. Amen. Yun ang
ang inggit, yun ay dala ng ano yan ang kalaban sa atin eh. Kasi lagi sinasabi natin, ang isang tao na masyadong materyante at ang tao na hindi materyante ay sometimes kapag ang kalaban ay napasok na doon sa taong hindi materyante at nakita niya itong isang materyante na kaibigan niya, doon nagkakaroon ng problema. Doon yung envy ay pumapasok sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Kaya ang inggit ay also cause ng hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. Kaya as much as possible, iwasan natin ang maingiting mga tao na magbibigay sa atin ng trouble. Amen. Iwasan po natin yung mga ganong mga tao na hindi magbibigay ng magandang kabutihan na ginagawa sa atin ng Diyos. Amen. So, always value ang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Always value it. Yeah. And number 11, gratitude helps us live in the present. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin ng mabuhay sa kasulukuyan. Ecclesiastes 7:10, don't long for the good old days. This is unwise. So, always give thanks. And that's it. And number 12, gratitude is a testimony. Psalm 105:1. Ang pasasalamat ay isang patotoo. Gratitude can be a testimony of faith and transformation and gratitude. Sharing a testimony of gratitude can express thanks for God's gifts and is also strengthen faith. Ito po ay nangyari sa akin. Noong po ako'y nagkasakit ng, this was 4 years ago, 2017, 2019. That was 2019. Nagkaroon po ako ng illness na is about nerves. Kung tawagin po, medyo mahirap sabihin eh. Trigeminal neuralgia. Ang trigeminal neuralgia sa medical term is about the nerves. The nerves na, meron po akong nerves dito sa aking, dito sa side na ito, na very thin, na yung flow ng blood ay dumidikit po doon sa vein ko. Tapos, pag nagdikit po yun, talaga po ang pain ay grabe po ang pain. Pag pumunta po ako sa hospital, pag ako'y nagpa-emergency, tanong ng doktor, anong level ang pain mo? 1 to 10. So I guess the level 10 is the highest. Sabi ko, the level is 20. Talaga napakasakit. Kasi, pag nagdikit yung dugo at saka yung nerves, tama kayo? Ugat. Kapag nagdikit, ang pain niya is, I cannot describe it. Ang naiisip ko lang noon ay ang paghihirap ni Kristo. Minsan nga nasabi ko sa family ko, si Kristo ka ako naghirap, pero Lord, parang mas masakit ito sa dinanas mo, sa sobrang sakit. But, dahil sa prayer ng family, ng friends, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na aking bigyan ng another chance. Inalis niya yung pain ko. Everyone is praying for me, all the pastors in Las Vegas, and even the church praying for me. And, but we continue praying and praying and praying, and we forget to give Him thanks. And then one of the pastors says, bakit dasal kayo ng dasal ng
nagpapagaling. Pero hindi pa tayo nagdadasal ng pasasalamat. So, Pastor Benny, start a prayer na thank you, Lord. Thank you, Lord, at pinagaling mo ang aming kapatid. And then, at all of a sudden, when served dinner, I sat and I could able to eat. Because when I could not, if there's a time on me, I could not eat. I could not swallow any water. Even my own spit, I cannot swallow it. I was drooling. I was drooling and crying, and I said, Lord, kung ako man po may nagawang kasalanan, ako pa yung nahingi ng kapatawaran. But I never blamed God sa aking sickness or any complaint. Hindi ako nag-complain. Hindi ako nagsabi na, Lord, bakit ako pa? No, I never mentioned that. I never said that. Sapagkat, alam ko isasagot sa akin ng Panginoon, bakit hindi ikaw? Sino ka ba? So, kaya I never asked that. The only thing that I have right now is my gratitude, my gratefulness to Him. Sapagkat He heals me. He heals me for the last 3 years, 4 years now. I never had any attack. And thank God. So, that's why ang gratitude can also be a testimony of faith. Kaya, ito ang aking testimony ng aking pananampalataya sa Diyos. Kaya, sa oras na ito, I thank you, Lord, sa pagmamahal mo sa aking asawa. Na hindi mo kami pinababayaan or kinukulang lang. Iyon ang namin dinarasan sa Panginoon. Okay, next slide. Why is it important to remember encountered blessings? The Bible emphasizes the importance of being grateful and counting our blessings. It teaches us to focus on the good things in our lives and to give thanks for them. By recognizing and appreciating the blessings we have, we can cultivate a positive attitude and a sense of contentment. Dito ay dinidiin ng Biblia na kahalagahan ng pagiging mapagpapasalamat at pagbibilang ng ating mga pagpapala. Itinuturo nito sa atin na tumuon sa mabubuting bagay sa ating buhay at magpasalamat sa mga ito sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga ng mga pagpapala na meron tayo. Maaari natin linangin ang isang positibong saloobin at isang pakiramdam ng kasiyahan. So, ano ang pinagpapasalamat ko? Ano ang pinagpapasalamat natin? Next slide, please. Ang mga bagay na pinagpapasalamat natin araw-araw ay meron 5 bagay. 5. Ang una, ang libreng
regalo ng kaligtasan. Katulad na sinabi ni Brother Dario, John 3:16. Ang sabi, "For this is how God loved the world. He gave His one and only begotten Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life." So, eternal life, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Katulad na sinabi ni Ate kanina, na ang unang-una niya natutunan sa Biblia ay ang John 3:16. Ating lahat po tayo ay gano'n. Ang una po natin natandaan ay ang 3:16 at saka yung 14:6 sa John. Okay? Number 2, hindi tayo nag-iisa. Matatagpo niya sa Hebrews 13:5. Don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. It's also the same thing as Isaiah 41:10. It's also the same thing that I will never abandon you. So, number 3, binigyan tayo ng Diyos sa pag-asa sa Roma 15:13. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Yan, binigyan po tayo ng Panginoon ng pag-asa. Ibig sabihin, binigyan tayo ng hope ng Panginoon. Yan ang isa sa ating mga regalo na nanalangin na tatanggap, ang pag-asa. At yan ang din natin dapat ialis sa ating buhay, ang pag-asa. Habang tayo ay may buhay, meron tayong pag-asa. Diba? So, ang pag-asa, lagi nyo din ilalagay sa positive way, hindi sa negative way. Kasi kapag ang pag-asa nilagay nyo sa negative way, malulubog lang po tayo. So, ang pag-asa, always positive. Okay? At pangapat, ang bawat pag-uusig ay isang pagpapala. Matatagpuan ito sa Matthew 5:11. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Number 5, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang walang kondisyon na pag-ibig. Matatagpuan niya sa Roma 8:35. Can anything ever separate us from the Christ love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Keeping the faith. Okay, the number 1, keeping the faith. Be thankful to God for the free gift of salvation. Pagbibigay ng pananampalataya, magpasalamat sa Diyos para sa libre regalo ng kaligtasan. Yan ang John 3:16. Na sa Tagalog, sasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tugtugana upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bagay na pumasok sa isip ay ang libre regalo ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa atin? Nang tinanggap niyo siya sa inyong puso? Ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Salvation. Ano pa, Brother Larry? Ang dami na binigay sa atin ng Panginoon. Yeah. Ito ay isang bagay na napakahalaga para sa ating lahat ng tandaan. Ito ang ating laging tatandaan na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa mundong ito upang maging tagapagligtas para sa ating lahat. Siya ang naging sakdal na hain. Doon po si Isaac yun. Para sa ating mga kasalanan upang kung pipilit natin maniwala sa Kanya, hindi tayo mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugong ibinuhos ni Jesus sa krus ay nagpawi ng ating mga kasalanan. Meron tayong malinis,
na talaan, huwag kalimutan ito. Amen. Amen. Ayan. So, pangalawa, hindi tayo nag-iisa. Sapagkat kanya sinabi, kailanman ay hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yun ang pangako sa atin, na hindi tayo niya at iiwan. Ang importante lang ay lagi tumawag sa Kanya. Kailangan niyang lagi naririnig ang inyong mga boses through prayer. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Iiwan niya pansamantala ang 99 para lang iligtas tayo. Kung tayo ay naliligaw, siya ay darating at hahanapin tayo. Kung tayo ay naliligaw, hahanapin tayo ng Diyos. Kung tayo naliligaw, siya ay darating at hahanapin tayo. Kung tayo naliligaw sa landas, siya ay nariyan upang gabayan tayo, pabalik sa tuwid at makinig. Mahalin dahil alam na titiyakin ng ating makapangyarihan Diyos na hindi na tayo muling mag-iisa. Kapag tayo naliligaw ng landas, ang Diyos ay nandiyan. Nakabantay sa atin yan. Para yung camera na nakapaligid sa atin yan, 24/7 yan. Hindi natutulog ang mga anghel natin. Lagi tayong binabantayan. Kapag tayo ay napalayo ng landas, iiwan niya yung 99, babalikan niya tayo. Pag natagpuan na tayo, ibabalik na tayo, magiging kumpleto lang ulit tayo. Pero iba, yung umaalis sa pananampalataya ay iba po yun. Kung siya ang umalis, hindi na siya hahanapin. Umalis siya eh. Tama po ba? Kapag ikaw ang umalis sa Panginoon, hindi ka na hahanapin. Ang importante, always pray. Kapag medyo sa palagay ninyo ang inyong mga puso ay may konting agam-agam, punta natin kayo sa isang tahimik na lugar at manalangin kayo. Tanungin niyo si Lord, Lord, ako po ay medyo naglalamig. Gusto ko po rin uminit. Hingin niyo yun sa Panginoon. Always pray. Always pray. Kapag ang Panginoon kilala ang inyong boses. Number 3, binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Yan. Hope. Yan ang hindi nawawala sa atin. Yan ang dapat hindi mawala sa atin. Ngayon ay puspusin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo ay managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa sa kasulukuyan at sa hinaharap ng ating buhay. Sa ngayon, anong pag-asa meron tayo? Pagkat meron tayong Kristo sa ating buhay. Kaya tayo ay punong-puno ng pag-asa. Hindi nawawala tayo ng pag-asa. Kristo lagi namin sa ating puso. Huwag niyo iaalis yan. Kapag si Kristo nasa puso ninyo po, ang pag-asa ay hindi mawawala. Amen. Ang pag-asa ay hindi mawawala. Amen. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinahintulutan niya tumanggap ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo na Kristo na namatay. Anong dahilan? Dahil sa ating mga kasalanan. Binigyan niya yung kaisa-isa niyang anak. Tulad sa sinasabi sa John 3:16. Ang kanyang kaisa-isang buktong na anak ibinigay para sa atin. Tayo ay masalba sa ating mga kasalanan. Tayo maging libre sa slavery ng sin.
So, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nawawala sa akin. Amen. Pero, tayo ay nakakalimot sa Kanya. Meron tayong ganap na pananalig sa mga pangako ng Diyos para sa atin at kung ano ang inaasahan sa atin. Hindi siya gumagawa ng anumang pangako na hindi niya kayang tuparin. Ayan, isa pang napakasarap na pangako ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay nangako, iyon ay kanyang tutuparin. Hindi niya tayo pinag-ahantay. Magantay man tayo, pero sakit lang yun. Pero nag-aantay na a couple of days, darating na ang inyong hinihiling, meron naman, umaabot ng taon, kasi ginagawa ng Panginoon, pagkagandahin ko ito. Kaya, nag-antay siya ng isang taon. So, kaya yung isang taon na yun, huwag yung iiwanan yung isang taon, lagi yung naasahan yun. Sapagkat ang Panginoon ay hindi siya nasisira sa kanyang pangako. When He promises you, He will do it. Amen. He will do it. And then, ang pang-apat, bawat pag-uusig ay isang pagpapala. Mapapalad kayo kapag kayo ay dinapastangan ng mga tao at kayo pinag-uusig at pinasasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan ng kasinungalingan dahil sa akin. Magagalak kayo at magagalak na lubha sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pag-usig sa mga propeta na nauna sa inyo. Okay, ito yung persecution. Noong unang tanggapin niyo si Kristo sa inyong puso at naging follower kayo ni Christ, Sino sa inyo sino ang unang na nag-persecute sa inyo? Okay? Alam ko na, kapag ang unang nag-persecute sa inyong buhay ay ang sarili niyong pamilya. Tama? Sa bagay, hindi nyo naman, hindi ko naman sinasabing masisisi nyo siya, kundi lahat tayo dumaan doon. Kasi tayo nang galing sa Katoliko, katulad na sinabi ko ako pinanganak na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Hindi po ako nakarinig sa aking pamilya ng persecution. Nakarinig po ako ng persecution mula sa aking mga kaibigan. Pero, yung persecution yun ay yun ang gantimpala ko mula sa Diyos. Sapagkat kung hindi ako na-persecute, hindi ko makikilala kung sino ako. Hindi ko I cannot stand with na sa Panginoong Jesus. Hindi ako makakatayo na tuwid at itataas ko ang ulo ko. Ako ay kay Kristo. Sapagkat ang mga nagpe-persecute sa akin, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero ako, alam ko kung saan ako pupunta. Amen. Saka isa pa ang persecute. Ang persecution, ito ay isang pagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen. Kasi the more na i-persecute tayo, ang pananampalataya natin ay lalong lumalalim. Kaya kailangan lang tayo ay go positive kay Jesus Christ. Yes. Okay? And then, number 5, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang walang kondisyon na pag-ibig. I am thankful to God for His unconditional love. Yun ang pinakamaganda. Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay walang kapalit.
Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay walang period. Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay continue till the end na ma-meet natin siya. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? O pag-uusig? O tagutom? O kahubaran? O panganib? O taba? Yan ay sa 8:35 Roma matatagpuan. Ang ating nakilala at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay mananahan sa Diyos at ang Diyos sa Kanya. 1 John 4:16. So, may malaking kaaliwan sa pagkaalam na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang kondisyon. Walang kondisyon. Hindi sinasabing may kapalit. Hindi sinasabing, o sige, bayaran mo ako. Wala po. Wala pong ganun. Unlimited ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Never ending. At walang kapalit. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang at lagi niyang tayo mamahalin ngayon at magpakailanman. Amen. Yes, conclusion na po tayo. Nakadalawang oras na po tayo. Wala pa naman, ano? Ha? Conclusion na tayo. Yeah. Habang binubulay-bulay natin ang awit 103:1-2, si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa at lahat na nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal ng ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kalilitaan mabubuti niyang gawa. Kaya, hayaan umalingaw ang ating mga kaluluwa sa pagsamba. Lagi tayong active, lagi alive sa pagsamba sa Kanya. At naway ipaabot natin ang paanyaya sa lahat ng ating paligid na kailangan nating anyayahan ang ating mga kaibigan, mga kapitbahay, pamilya, sa mga pagpapala at kapagpapakinabangan ng Panginoon. Makikita natin ang makapagpabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo na nag-anyaya sa atin sa isang buhay na walang hanggan ang kahalagahan. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa at naway ang kalingaw-ngaw ng pagsamba ay umalingaw sa mga pasilyo ng kawalang hanggan. Remember, God is with you every moment of every day. Always offering His goodness. Always offering His goodness and mercy. Salamat. Let's all pray. Let's bow our head and pray. Ama sa langit, salamat sa iyong kabutihan na nakikita ko araw-araw. Alam ko sa iyo, nagmumula ang bawat mabubuting bagay. At nagpapasalamat ako sa iyong maraming pagpapala. Tulungan mo ako magtiwala sa iyo at maalaala na ang pasasalamat ay nagpapatibay sa aking pananampalataya. Sa aking pagbabalik na lang sa aking nakaraan, nakikita ko kung paano ka palaging tapat. Ngayon, nakatuon ako sa spiritual at walang hanggang mga pagpapalang ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Puluin
ang aking puso ng kagalakan Yes. at ipaalala sa akin na bilangin ang aking mga pagpapala araw-araw. Salamat. Salamat sa iyong walang pagbabalong pag-ibig at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.